Hello mga loves! Kumusta po kayo? Kaninang umaga paggising nga po ng pinsan ko ay kinuha po siya ni mama sa bahay nila. Alas 7 pa lang po kasi ng umaga kanina at umalis na nga po yung mama at papa niya papunta ng trabaho. Hindi pa nga po umaalis si papa at mama niya ay nagising na nga daw po siya. Kaya kinuha na daw po siya agad ni mama at dinala dito sa bahay. Wala rin po kasi si nanay na kasama niya. Pinakain na rin po pala siya ni mama at saka pinainom ng gamot. At kaninang umaga habang kumakain nga po kami ni kuya ay gusto niya daw po ulit kumain. Kaya sinandukan ko nga po siya mga kalabs ng pagkain niya. At pagkatapos nga po namin kumain ay nagtinapay po pala kami. Gusto rin daw po kasi niyang magtinapay kaya binigyan ko nga po siya ng isa at ng konting palaman lang po. Medyo maalat po kasi itong cheese whiz na palaman hindi nga po pwede sa kanya ang maalat. Kaya konting-konti nga lang po ang nilagay ko mga kalabs. At habang kumakain po pala kami ng tinapay ay nanonood po kami ng kwentong pambata sa cellphone. Gusto daw po kasi niyang manood mga kalabs. Si mama po palang nakatokang magbantay dito sa pinsan ko. At tinutulungan ko nga lang po si mama na magbantay sa kanya mga kalabs. Hindi naman po siya mahirap bantayan dahil malaki naman na po siya. Ako nga lang po ang magbibigay ng mga pagkain para sa kanya. Pero kapag binibigyan ko nga po siya ay pinapaalam ko po muna kay mama kung pwede niya po yung kainin. Sa ngayon po kasi mga kalabs ay bawal po sa pinsan ko yung maaalat at matatamis na pagkain. Kaya yun nga po munang iniiwas namin sa kanya. At pagkatapos nga po naming magtinapay, eto nga po't nag-aya po siyang maglaro daw po kami. Kaya sinamahan ko na nga lang po siyang maglaro mga kalabs dahil wala naman po siyang kasama na maglaro. At sabi niya nga po kay mama ay gusto niya na daw pong kainin yung apple niya. Kaya hiniwa-hiwa na nga po ito ni kuya. Nakatulog na rin po pala itong pinsan ko mga kalabs bago niya po kainin ito pong apple niya. Kailangan din daw po kasi niyang matulog sa tanghali. At malapit na nga din po niyang maubos yung apple niya. Halos makain niya nga po yung buong apple. Ito po kasi yung gusto niya pong ipabili kay mama nung nasa ospital pa po siya. At pati nga daw po mais mga kalabs. At kaninang hapon ay nagpatimpla na nga po siya ng Milo sa akin. Milo at biskwit po pala yung merienda namin. Naubos na rin po kasi namin mga kalabs yung tinapay. Sabi nga po ni mama ay magtimpla daw po ako ng Milo niya dahil magtitimpla din naman po ako ng para sa akin. Kaya sinabay ko na lang po itong Milo niya. Konting mainit lang po pala yung ilalagay ko dito dahil maglalagay din po ako ng malamig na tubig. Hindi niya naman po kasi mainom kapag po mainit lahat yung ilalagay ko dito. Mamayang gabi pa po kasi uuwi yung mama at papa niya. Kaya mas okay na lang din po na nandito siya sa bahay para po matutukan ni mama kung ano po yung mga kinakain niya. Ayan na nga po at natapos ko na rin pong itimpla ito pong Milo niya. Tinanong nga po siya ni mama kung gusto niya po ng gatas pero Milo nga po yung pinili niya. Hindi pa nga po ako nakakapagtimpla ng Milo ko pero natapos niya na nga pong ininom yung Milo niya. O di po ba mabilis niya lang po itong nainom dahil hindi naman po ito masyadong mainit? Hay, sana nga po tuluyan na pong gumaling ito pong pinsan ko. Kawawa naman po kasi siya mga kalabs. Ang liit at ang payat na nga po ng mukha niya ay mas lalo pa nga pong lumiit ngayon. Dahil hindi pa nga po siya masyadong magaling. At ilang days na nga din po siyang hindi na po nakakapasok sa school. Pero hindi bale kapag po magaling na talaga siya ay makakabalik na po siya sa school. Salamat po Lord sa lagi pong paggabay sa kanya pati po sa amin.